Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Amen. Action. Magparang araw po sa bawat isa. Danahan ko na po tayo magsitayo. Tayo may magpapasimula sa gawain ngayong umaga. Hayaan niyo po akong basahin ang Jeremiah chapter 32:27. Ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Kaya ngayong araw na ito, simulan natin siyang palakpakan, purihin ang ating Diyos na buhay. Amen, Jesus! Tuloy ang Panginoon, hirap sa iyo. Walang posible sa iyo. Ay parang para sa mga Panginoon. Hallelujah! Walang mahirap sa iyo. Ito sa aming kailangan, Panginoon. Kami ko'y narito. Inimitahan ang iyong banal na presensya. Sumaangin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isinig, ay kaya mong gawin. Higit sa aking bawat araw, ko ay hawak mo. Di malamang ang pag-ibig mo bawat araw. Bawat araw ko ay hawak mo. Di malamang ang pag-ibig mo. Hallelujah. Tunay nga po na walang imposible
dito sa Kanya dahil nasa Kanya tayo may galak. May kagalakan sa ating puso at kapayapaan, lalo-lalo na may pag-asa sa ating pangalan ng Jesus. Amen? Tayo may magalakpak, magalakpak at magalakpak. Thank
Sister Rose for our opening prayer. Tayo po manalangin. Dakilang Ama na nasa langit, salamat po o Diyos sa umaga nito, Panginoon, na dinakot po kami sa iyong bahay, sambahan, Panginoon, upang kayo magpapulihan at pagpasalamatan ka namin ng ibang Diyos. Salamat po, Ama, sa buong isang linggo na iyong pag-iingat sa provision mo, Panginoon, sa kagalingan na ibinigay mo sa bawat isang may karamdaman, Panginoon, na iyong mga anak. Salamat po, Ama, sa katapatan mo sa kabutihan mo, O Diyos. Salamat po, Ama, at wala akong salita na mabibigkas kami, Panginoon, upang ikay pasalamatan namin. Salamat po, O Diyos, sapagkat ikaw po ang ating liwan, Panginoon, ikaw po ang puno, at kami po ang mga sanga. Kung hiwalay kami sa inyo, Panginoon, ay wala po kami magagawa. Kaya sa umagang ito, O Diyos, nataas ka po namin, at salamat po, Ama, sa kalakasan, at patuloy ka namin papupurihan, Panginoon, at sa pag-aaral ng iyong banal na salita sa umagang ito, Ama, ay buksan mo po ang aming puso, at pangibabaw po, Panginoon, ang aming pag-ibig sa iyo, O Diyos. Salamat po, Ama, sa bawat pamilyang narito, Panginoon, pangkahilingan, na ikaw po ang pagkalooban sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po, Ama, sa umagang ito, ang iyong tagapagsalita ay patuloy mong bigyan ng kalakasan na ipahayag ang iyong salita, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Salamat po, Ama, patuloy ka namin pinasasalamatan, binabalik sa iyong papuri, pasalamat at parangal. Sa pangalan ni Cristo Jesus, na aming Panginoon, at sa tagapagligtas. Ang lahat po ng Kristiyano ay magsalita ng Amen. Ibigyan ang bawat isa habang inaawit ang ikaw ako. Amen. Again, isang mapalang umaga po sa ating lahat. Sana po ay nag-bless tayo sa ating awitan, natapos na ating awitan. Ngayon po, idadako na tayo sa ating mga pabalita o ating third schedule. Sunday morning, 7:30 a.m., corporate prayer. One hour corporate prayer bago mag-start ang ating Sunday school ng 8:30 a.m. Then, diretso tayo dyan ng ating morning service, yung divine worship service, ng 9:30 a.m. naman. Tuloy-tuloy po tayo ng 3 p.m. corporate prayer, 1 hour ulit yan, bago mag-start ang ating Keeping the Saints ng 3:30 p.m. Then, diretso ulit ng afternoon service, ang 4 p.m. divine worship service. Meron pa rin sa hapon. Yung mga hindi available ng umaga, pwede sa hapon. Hindi available ng hapon, pwede sa umaga. Pero maganda sana, both. Yeah. Then, Wednesday, meron tayong 6 p.m. corporate prayer. Bago mag-start ang ating Weeping the Leaders ng 6:30 p.m. Pinaaga na. Then, Friday, 7 p.m. ang ating prayer gathering. Online. Nabago na, di ba? Online na prayer gathering para sa mga pabiyahe pa lang pa uwi, pwede tayo maka-attend. O kaya yung mga hindi available na through physically, pwede sa online. Ating prayer gathering via Google Meet. Then, Saturday, visiting rehearsal, pero depende pa rin sa usapan ng song leader o yung pag-lead ng congregation. Then, ang ating karagdagang schedule ngayong October, yan. Yung ating part 2, 2 days celebration of the true gospel. Yung mga nakapunta nung part 1, nung part 2 na ngayon, meron tayo. Saturday, October 25, 3 p.m. Ay, ano pa rin siya? Yung night pa rin. Kapon ng night pa rin. Then, Sunday, October 26, 9 a.m. and 3 p.m. So, ang Sunday, 2 service. Baga 2 days lang siya.
Hindi kagaya nung part 1 na 3 days. Siyempre, yung lugar, walang iba kundi dito sa Metal Street. Then ang ating speakers ay si Pastor Dino Gakutan at Pastor Jeremy Gray. Wala tayong visitors ngayon. Kasi Pastor Dog Prado, Pastor Edwin Ibarico, and Brother Nestor. Kaya, kung natin malampasin yan, Saturday and Sunday, ulitin ko, October 25 and 26, saan lahat tayo. Then, yan ang kabuuan ng ating pabalita ngayon at karagdagang schedule ngayong October ito. Ngayon ay dadako na tayo sa pasasalamat siyempre. Sa dami natin na nagawa sa atin ng Panginoon, dapat lagi tayo magpapasalamat sa atin. Matawag ako ng dalawa, matapang na lalaki dito sa atin. Siyempre, alam mo na yan. Takpakan natin dito sa buhay ni Brother Jim. Papasalamat ko kayo na kasi nakakabal ako. May pasok kasi kami ng linggo sa trabaho siya sa Then, napapasalamat ko kayo kasi yung ama ko is Christian. Pero iba-ibang siya, iba yung gawa nila sa church, hindi kagaya ng basta iba-iba siya. Tapos ang kinakatuwa ko lang dahil every Sunday papayagan ako na papasok ko ng 4 ng madaling araw. Tapos uuwi ako mga alas 7 ng umaga para makapag-church. Pinapasalamat ko sa Panginoon kasi totoo nga talaga kapag sabi nga sa Matthew 6:33 na kapag inuna mo talaga yung Panginoon, ibibigay na talaga yung nararapat na para sa iyo. Kung saan ikakabuti mo, kung saan na hindi ka ulit malalayo dun sa kanya, dun sa tahanan niya. Tsaka nagpapasalamat ako kasi may dalawang nung bago ako pumasok doon, may dalawang tumawag sa akin na kasi nag-apply ako ng dalawa eh. So, yung isa, sa tracking naman yun, sa may Lazada naman yun. Ang lang doon, biyahe-biyahe. Tapos, tumawag naman din tong isa yung sa palengke. Tapos, namili ako, kasi, bago ako mamili, nag-pray muna ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, ano po ba talaga yung decide all na nararapat dapat sa, para sa akin? Ibigay mo sa akin, Lord, yung kung saan hindi na ulit ako lalayo. Kasi ang hirap sobra kapag lumayo ka sa Panginoon, lalo na mahirap makabalik, nakakahiya. Mahihiya ka na ay, lumayo na naman ako sa kay Lord. Parang, kailangan ko na naman yung sarili ko. Yun, pinapasalamat sa Panginoon kasi, nakahabol ako, then nakatugtog ako, then araw-araw na binibigay niyang kalakasan sa akin, then lalo na sa pamilya ko, hindi na po maraming sa Amen. Di ba? Yung guidance ng Panginoon ay palagi nandiyan sa atin. Basta totoo ka lang sa Kanya. At magiging totoo din siya sa iyo. Kumbaga, alam niya yung nararapat na para sa atin. Hindi man dumating ngayon, hindi man dumating bukas, pero asahan natin na darating yun. Expect natin, di ba? Kasi, parang reward ni Lord sa atin yun. Pero, huwag natin expect lagi na blessing, di ba? Kasi, ang paglilingkod sa Panginoon, may kasama ng sakripisyo ka lang. More on sacrifice, yung blessings, lalo na ng bones na lang. Baga nangyayari yan kapag talagang hindi palagi. Pangalawa, tawag tayo ng pangalawang salamat sa Panginoon. Siyempre, gabi natin dito. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng Brother Edwin. sa mapagpalang maga po sa atin. Hindi po ako mangangalan. Hindi po. Ipapasalamat na po ako sa Panginoon kasi alam niyo yung misis ko, Buddhist. So, sa araw-araw po kasi nahihirapan siyang kumain, nahihirapan siya basta sa araw-araw po yung minsan hindi siya, gusto niya kumain pero
yung BPI. So, ang labas inaano rin. Nilalabas niya rin. Pinag-pray ko po siya sa Panginoon kasi alam ko po na hindi siya sanay sa gano'n. Kasi doon sa dalawang anak ko po, hindi naman siya nahihirapan. So, ngayon po, iba po talaga sa kanya yung experience na ito ngayon. Pinagpasa Panginoon ko na lang po yung dinadanas niya po ngayon. So, hoping na patuloy niya po siyang gabayan. Saka, sa family ko rin po, last week, sa pagkakaalam po natin, hindi po ako nakadalo dahil pinuntahan ko po yung aking pong pinsan sa nanay. So, ngayon po, na-diagnose ko kasi siya na may stage 4 na cancer sa cervix. So, naka-line up po siya for chemotherapy saka dialysis po. Nung linggo po, kaya ako pumunta doon sa kanila, pinag-pray ko po siya. So, ayun, medyo nagkaroon ng bumaha doon sa bahay nila ng luha. At dito rin na baha. Kasi yung pinsan ko pong yun, na po siya, balo na po siya. So, ano yun? Yung pinsan ko po yung balo na po kasi siya. Matagal na po siyang walang asawa. So, nabubuhay na lang po talaga sila sa pension ng asawa niya. Saka yung anak niya po na, kahit sa isang anak niya na dalaga na rin, na sa kalooban ng Panginoon may trabaho din. So, pinag-pray ko po sila, yung tatay niya rin po, kasi na rin, putol po yung isang paa. So, naka-wheelchair na rin, matanda na rin po. So, balak po nila is maghumingi ng tulong dun sa panganay nilang kapatid. So, yung panganay nilang kapatid yun yung mag-aalaga dun sa tatay nila habang siya ay hindi dialysis. So, hindi kasi niya maaalagaan. Gusto niya sanang siya pa rin yung mag-alaga, kaso kapag kinimo ka kasi, manghihina ka eh. So, magiging talagang siya ng anak niya. Kaisa-isang anak niya. Babae pa naman. So, hindi talaga nila kakayanin. So, ang pinayo ko is humingi ng tulong doon sa kapatid niyang mas matanda sa akin. So, napakaisapan naman. So, this week, papapuntahin na po siya sa Bulacan. Yung tatay po niya. So, para matuloy na po yung pagkikimo. Kasi hanggat nandun po sa kanila yung tatay, hindi siya mapapakimo-kimo kasi naalaga. So yun lang po. Tsaka dagdag ko na rin po kasi nung nakaraan, alam naman po natin na nagkaroon, nabalita naman po ito, yung sa rally. Medyo kinabahan po tayo ng Beres Light. Kasi ang kala ko baka magtuloy-tuloy na naman yun. So, kalooban ng Panginoon is na natapos naman siya ng matiwasay. So, hoping na kung magkakaroon man ng ganun ulit na pagpuprotest, sana mas siya. Mas matahimik ba? Sana huwag nang ganun. Para mas malaman ng gobyerno na talagang sincere. Mga anak ng Diyos, pinapakinggan. Right? Yun lang po. Maraming salamat. Amen. Palagi lang tayo mag-pray kung mayroong mga karamdaman o ano yung nangyayari sa atin kasi ang Diyos mismo ang ating doktor. Nagpapagaling.
So yun po, baka may habol pa sa ating pagpapasalamat. Natawanan ko na yung ating manunugtog. Tayo po yung maghahandog sa Panginoon. Meron po tayong mga sorpresa sa likod para makapagbigay po para po sa pagtuloy ang ating gawain. Biyaya, Panginoon, na unang pinatawag sa amin, Panginoon. Lord, pagdating mo lang na pinagatiwala ko yung Panginoon na 10%, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagbigay ng kalakasan. Physically, Panginoon, upang makapasok sa aming mga trabaho, Panginoon, sa aming mga school, Panginoon. At Lord, salamat, Panginoon, sa binibigyan sa aming purpose, Panginoon. Lord, salamat po sa mga biyaya, Panginoon, na pinipin namin, Panginoon, na galing sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kailangan po ang isang may taasan ng mga buhay sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Tayo po yung makakaupo na. Yan, sit back, relax. Dadako na tayo sa salita ng Diyos. Ayan. So, tayo po yung makakaupo. Pwede natin punan yung ating mga nasa harap. Mas masaya, mauna ka, di ba? Kainan. Na mas maganda yun kaysa sa tayo, diba? So, ipunan natin yung mga nasa harap para mag-focus tayo sa salita ng Diyos. Bibigyan na po ang mikropono sa ating mahal na pastor, Pastor Milo Gakutan. Palakpakan natin. Soundcheck. Tumay tayong lahat. Meron akong naalala na humingi ng prayer. Sinasmaya ko ng isang araw. Kababata ko to, isang seaman. Bumuwi lang siya ng Pilipinas para bumaba siya para lang bumotor na karang halala. Ang problema, ang ipa-check up siya para sa medical, may problema yung kanyang baga. May hindi tubig, parang may butas o umawas na. Dahil doon, nalala ko yung pinsan ko. Ang tawag namin na isip, babay na hindi ka rin
aking yung sa gitna ng aking pangalan ay C, Cariñosa po yun. Meron din siyang problema sa baga. Ibabas na yung baga niya. Naalala ko, ang cause niya na yung paninigarilyo. Yung mga ito ay malakas manigarilyo. Punta sa biyaya ng Diyos, hindi ako tinamaan yung baga mo, hindi nabawasan. No, pero nagkaroon ako ng minimal TV before. Kasi from 11 years old hanggang 19, ay naninigarilyo ako. Kaya ko pray natin si Raymana, si Raymana at kapatid ni Teresa. Si Babay Nanding Cariñosa. Ito po yung pinanalangin ko dun sa akong palaga. Panalangin natin sila. Sige po, bago po yun ay palakpakan natin, purihin natin ang Panginoon. Oh, hallelujah, we give you praise, we give you glory. O, pinupuli ka namin ang sasampalatayan ng Diyos na ikaw ay Diyos at dakilang manggagamot. Kaya sa oras kong ito, Panginoon, malayo man ang kanilang kalagayan sa amin sa lugar na ito, Diyos, ay abutin mo po sila, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay. Itinataas po namin ang buhay ni Raymana na upuin mo ang kanyang katawan, ang kanyang dinaramdam, o Diyos, ang kanyang sakit sa baga. O Diyos, anuman ang findings ng doktor, Panginoon, para sa kanyang ikabubuti. At kung ito man, O Diyos, ay delikado sa buhay niya, Panginoon, kayo po nakakaalam ng aming pong hanggang saan po kami narito sa mundong ito, O Diyos, kung anong plano mo sa buhay po namin. Ang aming pong dalangin, O Diyos, ay hipuin mo siya, pagalingin mo, O Diyos, ang kanyang katawan. Ikaw po lumigyan ng kanyang baga, Panginoon, kaya ikaw rin ang may karapatan at may kakayanan, O Diyos, na ito'y muling palusugin at buuin, Panginoon, ayon sa iyong biyaya ng banal. Tunod mo siya po yung anak mo, Panginoon, siya po tumanggap sa iyo, Panginoon, at sumampalataya sa iyo, Diyos. Kaya kami bilang church, Panginoon, ang Church ni Holy Family Church, aming sinasaway ang espiritu ng karamdaman sa kanyang baga, at hindi po namin inayaan na manatili sa kanyang katawan ang karamdaman ito. Pagalingin mo siya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sapagkat may naniniwala kami sumasampalataya na sa pangalan ni Jesus ay may kapangyarihan magpagaling ng karamdaman. Diyos, ibabay ng Nanding Cariñosa ang kanyang kalagayan, ang kanyang kondisyon, Panginoon, ipuin mo siya. Muli, restore mo ang kanyang baga, Panginoon. Ang imposible sa tao ay posible sa iyo, Panginoong Diyos. Sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At anumang bagay na mahirap mangyari at maganap sa tao, Panginoon, ay pwedeng maganap sa iyo, Panginoon, sapagkat sa iyo ay walang limit, O Diyos. Walang imposible sa iyo, Panginoon Diyos. Kaya kami bilang church, O Diyos, ay aming pong pinapanalangin, tinataas si Babay Nanding Cariñosa. Ipuin mo ang kanyang karamdaman, ay restore mo ang kanyang baga, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ang palang sumasampalataya po kami, O sa iyong ginawa. Sa pangalan ni Jesus. Sa mga kapatid ko narito, Panginoon, na mayroong taglay na karamdaman, problema, ang pagbubuntis, Mr. Joanna, O Diyos, tulungan mo siya, pangbanal, tulungan mo siya ingatan, at i-cover mo siya, Panginoon, araw-araw ang kanyang kalusugan, ang kanyang bata na sa kanyang sinapupunan, O Diyos, amang banal. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo. Salamat po, O Diyos, sa pagpapala mo, amang banal, sa lugar na ito, sa iyong iglesia, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, mabuto na po tayo. Sa Joanna, panghawakan mo yung 1 Timothy chapter 2, verse 15. Basahin mo yan. Panghawakan mo yan araw-araw. Maingatan ka nito sa iyong pagbibigay, sa iyong magbubuntis. 1 Timothy chapter 2, verse 15. Niya kay Brother, mapapasa mo sa kanya lahat pa sa kanya. Kasi hindi ko alam kung sino buntis sa inyo. Yan, yan yung show ko eh. Yan, sa Joanna pala. Okay, sa Joanna. Okay. Okay, meron po kayo mapanood sa inyo na isang TV series. Sige po, panoorin natin. Nakaready pa. Para makapagsimula na. Ba't nawawala? Sa
Mr. President, the distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is, there's a Latin word that says, vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Now let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law higher? Pwede sa bahay. Okay, pala yun. Okay? At pinaputol ko na dahil baka meron pa kayo mapanood. Nakuha ko naman yung gusto kong mapakinggan. Mas kong nangalal sa taksang the voice of the people is the voice of God. Pansinin nyo yung topic. Meron siyang question mark. Trending itong sinabi ni Erwin na sometimes the law can be bent for the majority of people. Isang dapat daw ay kailangang balukutin o yumukod ang batas para sa mga nakararami. Alam niyo po, itong saying na ito ay madalas na ginagamit. Pagkakalam ko ay ginagamit ito ng mga politiko, ginagamit ito minsan ng simbahan, ng iglesia. Pero ang question, ito ba ay biblical? Dahil ang konteksto nito, ang pinagmulan nito, ay sumigaw ang bayan noong last Sunday, September 21. At ayon sa kanya, na napakinggan niya, ay isuli muna yung pera bago maging witness o star witness. Okay. Pero wala yun sa batas. Pero hindi ibig sabihin nun, kapag ikaw naging star witness, ay safe ka na. Kasi pagka yung kaso laban sa iyo matibay, pwedeng bawiin ng gobyerno ang matawag na ill-gotten wealth. No? Yun ang gusto niya dating naman ni Marcoleta na isang abogado. Yung hindi abogado ay magmamagaling, pero mapatid ay hindi ko siya ang nasunto ko yun dito, kaya ako gusto ituro ito. Kasi baka may isipin ninyo, tama yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Pero bago yan, ay basahin natin sa sabi ng Biblia sa Proverbs chapter 14 verse 12. There is a way that seems right to a man. May daan na tila matuwid sa isang tao, sabi niya. But its end is the way to death. Ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Parang ganito lang yan sa version ko. May mga bagay na iniisip ng tao na okay para sa kanya. Yung paraan na yun. Pero sa dulo noon, sabi ng Biblia ay kapahamakan. So ibig sabihin lamang yan, kapag yung paraan ay galing sa tao, yan ay garantisadong kapahamakan ang kahinatnan. Pero ang paraan ay galing sa Diyos, garantisado ang dulo niyan ay buhay na walang hanggan o ikabubuti mo. Kaya nga sinabi ng Biblia sa Matthew chapter 7 verse 13 hanggang 14 na malapad ang daan patungo sa kapahamakan, marami ang dumaraan dito. Subalit makipot ang daan, kaunti lang ang dumaraan, pero ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. The voice of the people is the voice of God.
Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang banal na salita. Okay, hindi na ako magtatagal. Number 1. Where the saying came from. Saan daw nagmula ang kasabihang ito? Ito ay sa history, ito ay nag-origin sa saying ng Latin phrase na ang sinabi ay Vox Populi, Vox Dei. Na ang kahulugan niyan sa English ay the voice of the people is the voice of God. Sa history, merong isang gumamit dyan, una doon sa 8th century, si Alcuin, isang Christian scholar at advisor ni Charlemagne. Anong basa ba dito? Charlemagne. Kasi na po kayo kung mali yung aking pagbabasa. Sa kanyang sulat, ginamit niya ang phrase na ito, yung Vox Populi, Vox Dei. Pero bilang isang babala, sabi niya ganito, do not listen to those who say, the voice of the people is the voice of God, for the crowd is often close to madness. Sabi niya. Madalas ang kaguluhan ng karamihan ay malapit sa kabaliwan. Pangalawa, na history, ito ay ginamit ni Walter Reynolds noong 1327. Siya po ay Archbishop of Canterbury. Gumamit ng phrase na ito sa kanyang sermon laban kay King Edward II. Ginamit niya ito upang ipakita na ang tinig ng tao ay may bigat sa politika. So, ito'y politiko, ibig sabihin. Kapag nagsalita na maraming karamihan, sabi niya, yan ay nagsasalita na ang Diyos. Number 3, sa history, noong 1900, patay tayo. 1709 na lang. Kala kong pakatawanan eh. Ayan. Yung natawag na big truck, yung polyeto na pinangalat. Ayan. Ang team ay Vox Populi, Vox Dei. Ito tawag na isang political pamphlet sa England. Ang author nito ay unknown. Posibleng si Robert Ferguson o Thomas Harrison. Ito ay ginamit bilang panawagan ng karapatan ng tao laban sa pang-aapi ng hari. So, ang ibig sabihin lamang niya, even the history said, walang isang author ng kasabihang ito, walang pinagbulang talaga na nasabing siya ang salita nito. Ito ay natawag lamang na Latin phrase. Maaaring ito'y lumitaw na lang na kasabihan. Na ito'y unang ginamit ni Alcuin bilang babala at kalaunang ginamit ng iglesia o ng simbahan at mga politiko bilang pahayag ng kapangyarihan ng tinig ng bayan. Amen? So, hindi ito Bible verse. Itong kasabihan na ito. At wala ito sa Biblia, hindi ito galing sa Biblia. Madalas natin ito mapakinggan sa mga politika o politiko o media. Pero hindi ito galing sa Biblia. Samantalang ang Biblia ay nababala laban sa pagsunod sa karamihan. Sabi sa Exodus chapter 23 verse 2, huwag kang makisama sa karamihan sa paggawa ng masama. Basahin natin yung Exodus chapter 23 verse 2. Thou shalt, huwag kayong makikisa sa karamihan paggawa ng masama. Kung sasaksi kayo sa isang kaso, huwag ninyong balutugin ang hustisya para lamang isunod ang opinion ng karamihan. So huwag daw makikisama sa karamihan.
ang key point nito ay hindi ibig sabihin ay pinapaniniwalaan ng marami o ginagawa ng marami o ito'y sikat, ito'y trending, hindi ito nangungulugan na ito'y kalooban ng Diyos. Amen? So, hindi lahat ng trending ay kalooban ng Diyos. Kung hindi kalooban ng Diyos, ibig sabihin yan ay pandaraya ng kaaway. Kaya huwag basta-basta makikiuso sa trending, ha mga kapatid, ha? Hindi ibig sabihin na trending ay okay na. Ginagawa ng marami ay okay na. Ang isa sa mga halimbawa ko dyan, si Noah sa panahon niya. Sa panahon niya, lahat gumagawa ng kasalanan. Lahat ang isip ay masama. Na lamang parati sabi ng Genesis chapter 6, verse 6, 7. Mga ganun mga talata. Pero samantalang si Noah, iba yung kanyang ginagawa. Siya ay hindi nagpabaya na mangaral ng salita ng Diyos. Hindi siya nakikiuso. Dahil tayo mga Kristiyano ay tinawag para sumalungat sa mga bagay ng mundo, ng sanlibutan. Ito lang po ang tip dyan. Kung ano ang uso, ang Kristiyano dapat sumasalungat. Yun lang ang tip dyan. Sa pagsabi ng Biblia, huwag kang makipamatok sa hindi mo kapwa mananampalataya. Huwag kang umayon sa takbo ng sanlibutan ito, kundi mag-iba ka ng pag-iisip, sabi ng Romans chapter 12, upang malaman mo kung ano ang tunay na kalooban ng Diyos. So, mga kapatid, sana sa panahon tayo ngayon, kung ano yung sikat, doon tayo. So, mag-iingat tayo, baka tayo madaya. Number 2, when the voice of the people was not the voice of God. Ito yung panahon kung saan ang tinig ng tao ay hindi siya galing sa Diyos o hindi siya hindi siya kalooban ng Diyos. Number 1 example dyan, sa 1 Samuel chapter 8 verse 4 hanggang 7, Israel demanded a king. Humihiling ang Israel ng hari. Sapagkat dito po sa 1 King ay wala silang hari, meron silang propeta. Ang Israel, sila ay pinaghaharian mismo ng Diyos. No? Diyos mismo ang kanilang pinuno, ang kanilang hari. Kaya pag mayroong kasalanan, kaya matindi yung kaparusahan. No? Ang tawag niyan, theocratic na pamamahala. 1 Samuel chapter 8, verse 4. Sige, pakibasa mo nga, medyo mahaba ito. 4 hanggang 7. 4 hanggang 6. Ako na mabasa ng 7. Ayan, pakibasa. Sige. Kaya hindi mo lang lahat at tagapamahalan ng Samuel at pumunta kay Samuel sa amin. Sinabi nila, matanda po kayo at ang mga anak ninyo hindi naman sumusunod sa inyong mga pagkakaroon. Ngayon, bigyan niyo po kami ng hari na mumuno sa amin. Dahil ang ibang bansa mayroong hari. 6. Pero sa mama, ang loob ni Samuel, kaya nalalaki siya po. 7. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo. Pakinggan niyo ako, pansin ninyo. Sapagkat hindi ikaw ang kanilang tinatakuin, kundi itinatakwil nila ako upang huwag ako maghari sa kanila. Alam niyo po, sa kultura ng mga Israelita o ng mga Hudyo, ang hari ay Diyos nila. Sa kanila, ang salita ng hari ay parang salita ng Diyos. Kaya mayroong kasabihan na ang salita ng hari hindi mababali. Kahit na asawa mo yan, pag ginusto ng hari, ibibigay mo yan. Ganun yung pamamahala sa panahon nila. Ito ay kinainggitan ng mga Hudyo, ng mga Israelita. Ayaw na nila na wala silang hari. Samantalang meron naghahari sa kanila ang Diyos mismo. Kaya sabi nga ni Samuel, lungkot siya, bakit humihingi sila ng hari? Sabi ng Diyos, pakinggan mo sila, sapagkat hindi ikaw ang tinatakwil nila, kundi ako. Anong konteksto nito?
Dahil sa panahon yaon, yung mga anak ni Propeta Samuel ay hindi lumakad sa kalooban ng Diyos. Yung tatay nila naglilingkod sa Diyos, ginagawa yung tungkulin niya bilang propeta, samantalang yung kanyang mga anak ay iba ang ginagawa. Dito mo makikita yung natawag na topic na strange fire. Sila ay naghahandog ng kakaibang apoy sa Diyos. Amen? Kaya dahil doon, ay humingi ang mga Israelita ng hari. At dito nga, naging unang hari si Saul. Saul sa history ng Israel. Number 2 na example na ang boses ng tao, unang karamihan ay hindi yan boses ng Diyos. Number 2, sa Exodus chapter 32 verse 1 hanggang 4, yung natawag ng golden calf, yung gintong bisiro, kaya sa Tagalog, na ginawa sa pagdito ay panahon na si Moses ay umakyat sa bundok at nakipag-usap sa Diyos. Sa panahon ito, ibinigay ng Diyos sa kanya ang utos. Maraming instruction binigay sa kanya kay Moses. Kaya nga pagbaba niya, yung pag-akyat niya, itim pa yung buhok niya. Pagbaba niya ng third floor, puti na yung buhok niya. Sabi diyan, dahil 40 days, na nawala si Moses, yung kanilang leader. 40 days lang ito mga kapatid, ha? Natatakot ako eh. Kung nagpakitin na ako, 6 months, mawawala ako. Akong maya, pabalik ko dito, meron ng cross dito. Meron ng rebulto dito. Kung ano naman pinagagawa ninyo. Ito, 40 days lang, hindi nakatiis. Walang magawa si Aaron. Lahat ng mga hikaw nila, mga pulseras nila, lahat ng ginto nila, pinagsama-sama nila. At ginawang Diyos-Diyos ang ginto. Kaya walang-wala yan mga Diyos-Diyosan na yan sa panahon natin, walang ginto dyan eh. Kasi pag ginto yan, naku, ubo ka na agad yan. Unti-unti yan, mawawala ng daliri yan, mawawala niya ng ilong, mawawala niya ng mata, mawawala niya ng paa. Amen? At dahil dito, nagalit ang Diyos na makita niya sa Moises, bumaba ka na, sapagkat ang bayan ng Israel ay sumasamba sa ibang Diyos. Galit ang Diyos. Kalooban ba ng Diyos na sila ay gumawa ng Diyos-Diyosan, ng ribulto? Hindi. Sapagkat nagalit ang Diyos. Ay ang ginawa ni Moises, yung utos na binigay sa kanya, kanyang ibinato, binagsak. Nagalit ang Diyos. Nawalan sila ng pagtitiis, nawalan sila ng pagkatyaga. Kaya dahil doon, kahit si Aaron, nakilitan siya na pagbigyan yung mga tao. Kasi pag mga batid, kapag karamihan na, kapag 500,000 na yan, kasi 500,000 na yan na sumisigaw, gumawa tayo ng Diyos natin, iniwan na tayo ng Diyos ni Moises. Sino ka para hindi pagbigyan yung mga yan? Kuyugin ka ng mga yan. Lurayan ang katawan mo niya. Nakita mo yung mga nagrarally? Diba? Para mga baliw. Wala na sa katinuan. No? Wala na. Nakatinuan. Nakawawa yung mga pumapayag na bukas sa frontline tapos sunugin, wasagin, lahat ng mabutan mo. Kawawa man. Kasi may karapatan ng gobyerno na barilin ka, patayin ka. Mga kapatid, minsan, kailangan mo ipakita yung karapatan mo, yung disgusto mo sa gobyerno. Meron naman mo ibang paraan. Meron naman tinatawag na na rally, peace rally. Ginawa ng iglesia, maganda yun. Hindi naman ako nagkikisa na iglesia na rin. Pero maganda yung ginawa nila, tawag nila peace rally. Yung mga kapwa natin, mga Pilipino na nasa reliyon, ng mga karapatan na
nakaw, pumatay, manakit, manunog. Diba? Parang mga nakawala sa hawla. Mga o hindi kalooban ng Diyos yung sigaw nila. Pangatlong example na ang boses ng masa ay hindi ang boses ng Diyos sa panahon ni Kristo. Sa Matthew chapter 27, verse 20 hanggang 23. Habang nakatayo si Pilato, si Jesus, at yung isa pang Jesus, si Bar Jesus. Sabi niya, sino ang gusto niyong ikulong, parusahan, at sino gusto niyong palayain? Ang sigaw nila, ipako si Kristo sa krus. Ipako si Kristo sa krus. Sabi niyan, crucify Him. Ang sigaw nila. Eh yung iba, dahil malayo, marami sila, crucify Him. Hindi na sila marinig, ang ginawa nila, nagsenyas na lang sila. Patayin siya sa krus. Kalooban ba ng Diyos yung sigaw nila? Hindi. Kasi pinapako nila ay anak ng Diyos. The voice of the people is the voice of God. Ito ba yan? Wrong. Bukod sa hindi yan biblical, delikado pa yan. Sinabi sa kanila ni Pilato, anong gagawin kay Jesus na natawag na Kristo? Sinabi ng lahat, mapako siya sa krus. 23, and the governor said, why? What evil hath he done? But they cried out the more, saying, let him be crucified. Ipako siya sa krus. Lumakas pa ito ng lumakas. Lumakas pa ito ng lumakas. Ipako siya sa krus. Bumaba ka na, Mr. President. May paso ko rin. Makabidyo tayo. Thank you. Umahal mo ang bansang Pilipinas. Please. Meron ka bang kasalanan o wala? Ang sigaw ng Pilipinas, ibigay mo na sa iba. Kung kaya nila. Ito lang kaya namin gawin bilang Diyos manawagan at panalangin ng gobyerno ito. Pero hindi para kusintihin ang gobyerno ito. Sinabi mo, mahiya naman kayo. Mr. President, back to you. Mahiya ka naman. Mura ka. Number 3. Tignan na natin yan. Okay na ako. When the people align with God's voice, ito naman yung panahon, yung oras, na yung boses ng tao ay kalooban ng Diyos. Boses ng Diyos. Number 1, sa Acts chapter 2, nangaral si Pedro, Acts chapter 2 verse 38, nangaral siya at ang puso ng mga tao ay nahipo. At sabay-sabay silang salita, ano ang dapat namin gawin? Sabi ko. Sabagot si Pedro, magsisi kayo. Kasi ang pinapako ninyo, anak ng Diyos, tagapagligtas. Sabi diyan na magagayoy ang mga nasitanggap ng kanyang salita ay nangabautismo at ng araw ding yaon ay nangadagdag sa kanila ang may 3,000 kaluluwa. Bigyan sa ano yan? Acts chapter 2 verse 42. Yan, ang kakamali din yan. 3,000 kaluluwa ang naligtas. Acts chapter 2 verse 37, nang marinig na nila ito, nangasaktan ang kanilang mga puso, sinabi kay Pedro sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong dapat namin gawin? Ang sama-samang pagpapakumbaba ay umahantong ito sa revival.
Magsama-sama tayo ditong manalangin, magsama-sama tayo ditong humingi sa Diyos, na makaawa sa Diyos, mayroong resulta, pagbangon, pagbuhay, revival. No? Kaya alam nyo, kaya meron tayong celebration of true gospel. Ay, para sumigla ulit tayo. No? Makapakinig tayo ng pangangaral na sisigla tayo. Kasi mga kapatid, kailangan natin maging masigla sa paglilingkod sa Diyos. Kasi kung tayo ay patay, kung tayo ay asin na walang lasa, hindi mo tayo makakahawa sa iba. Pero kung tayo buhay, alive and kicking, yan, ay makakahawa tayo sa iba. Collective humility led to revival. Number 3, na halimbawa sa Nehemiah chapter 8. Sabi sa verse 3, at pinasa niya roon sa harap ng luwal na dako na sa harap ng pintuang bayan ng tubig. Mula sa madaling araw hanggang sa katanghalian, lahat ang tapat sa harapan ng mga lalaki at mga babae. At na makaalam at ang mga pakinig ng buong bayan ay nakikinig sa lahat sa aklat ng kautusan. Ito makikita mo dito. Si Nehemiah, propeta Nehemiah, siya ay nagbasa ng kasulatan mula umaga hanggang tanghali. At nakikinig yung mga lalaki at babae sa kanyang binabasa. At sabi ng Biblia, umiyak ang mga tao sa pakikinig nila ng salita ng Diyos. Yung iba, kasi nasanay na tayo, ang tagal naman, Pastor, kanya mabasa ng basa. Magugutom na ako. Pero sila ay ramdam nila. Iniintindi nila yung salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, sila ay umiiyak. Sabi nga sa verse 9, at si Nehemiah na siyang tagapamahala at si Ezra na saserdote na kalihim at mga Levita na nagtuturo sa bayan ay nagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magsitaghoy ni magsiiyak man sapagkat ang buong bayan ay umiyak ng kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. Mayroong revival. Kung binabasa mo salita ng Diyos, naantig ang puso. Kaya, instead na labanan mo ang salita ng Diyos, tanggapin mo siya. Kasi ito lang ang tanging paraan. Kasi iyan ang boses ng Diyos mismo. Garantisado yan. Hindi ang boses ng tao. Yan ay boses ng Diyos. Dito pumapasok yung the voice of the people is the voice of God. Kapag yung tao ay nangangaral at nagbabasa at nagsishare ng gospel ng Panginoon. Amen? Kaya nakita ninyo kung pag ako nangangaral, nagtuturo, ay mayroong authority. Kaya ayaw ko, pag nagtuturo at nangangaral ako, magkukwentuhan kayo. Napapansin niyo yun? Kasi salita ng Diyos yun, huwag natin babastusin ang salita ng Diyos. Nagsasalita ang Diyos. Amen? Sa magitan ng kanyang lingkod. Binabasa ng kanyang lingkod ang kanyang salita. Tapos hindi natin papakinggan. Okay? Good akma, the voice of the people is the voice of God. Amen? Kapag dala niya ang salita ng Diyos. Kapag mapagpakumbaba ang ating puso, kung ang puso ng tao, doon nagkakaisa ang boses nila sa Diyos. Sabi nga ng Kronika 7:14. Sige, pakilagay nga sa baka magkulang yung aking pagbasa. Kakaliya sa Diyos. Pakilagay sa monitor. 1 Chronicles chapter 7 verse 14. O, 2 Chronicles. Sorry, natin na ba kulang. 2 Chronicles. Ayan. Kung ang mga mamamayan, kung na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin, tumalikod sa ginawang kasamaan, dirigin ko sila mula sa langit
Papatawarin ko ang kanilang kasalanan, papapalain ko ulit, papapalain ang kanilang lupain. Kaya pag ang tao ay nagpakumbaba, nagsisi, yan ay boses na pinapakinggan ng Diyos. Yan ay boses na kalooban ng Diyos. Eh saan ka makakita ng mga boses na may nakalooban ng Diyos? Sa kanyang church, sa kanyang pagsamba. Narito ang mga tao na ang kanilang mga salita, ang kanilang boses ay kalooban ng Diyos. How to discern between the two? Ang katotohanan ng Diyos ay hindi base sa opinion poll. Tinatawag na survey or opinion. Bakit? Sa pagkasabi sa Isaiah chapter 55 verse 8 and 9, ang inyong mga pag-iisip ay hindi ko pag-iisip. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. Kaya, kapag ikaw ay nag-iisa, maging matatag ka. Kaya hindi po ko hanga dun sa mga tao na yung mga kabataan, matapang kasi marami kayo. Yung mga kabataan, tumatapang kasi meron kang grupo. Ang tunay na matapang, kahit nag-iisa yan. Amen? Nag-iisa yan, kumakasa. Pero ako yung turuan pumasa, kapatid. Tama na yung panahon na yun. Okay? Tinuturuan tayo umibig sa kapwa natin. Nasabi ko lang ngayon, na kapag ikaw ay nag-iisa, maging matatag ka. Matthew chapter 7, verse 13 hanggang 14, makipot ang daan patungo sa buhay, kakaunti ang nakatagpo nito. Kaya bisa sa pag-ibig natin sa Diyos, tayo lang ang nakakaintindi, parang hindi tayo naiintindihan ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kamag-anak, pero maging matatag ka. Kasi nasa iyo ang salita ng Diyos. Nasa iyo ang kalooban ng Diyos. Pag nagsalita ka, nagsalita ng Diyos sa kanila. Kaya huwag kang tumigil. Maraming paraan ng Diablo para patigilin ka, para patahimikin ka. Mahiya ka, makagawa ka ng kakamali. Hindi na, hindi na ka pwede, kinakarapat dapat hindi. Parang sisi ka, lumapit ka sa Diyos, pwede ka na uli, maging boses ng Diyos, maging speaker of the house. Amen? Huwag na maging mastermind. Okay? So, yung basura natin dito, ipa-deliver natin. Kay Luwidi ko, yung congressman ko. Sorry. Lulod pa naman sa atin yun. Saka kay Martin ano yun? Romualdez. Maraming basura dito. No? Sakit, no? Pag napanood mo. Daming Pilipino maghihirap. Daming Pilipino, ano ba't si Pastor siguro na nagalit? Kasi yung lugar nila, mabaha. Bulacan. Kung nasa nabutas pa siguro ako, lalo siguro nagagalit niya ako, no? Hindi namin ako sa nabutas. Yung tirahan namin, walang baha. Pero meron pa rin ano? Meron pa rin pundo. Meron pa rin, dito, ghost flood, ano? Ghost flood control project. 1.1 billion. Ay nako. Mr. Aronabol, Congressman Ralph, saan niyo po kinala yung pera? Wala naman bahag dito eh. Shame on you. Sabi ng nurse ko, kung na naman ako manood ng mga balita, kasi tumataas yung BP ko. Yung BP ko, ngayon, 150 na, 140. Ayun, normal na ako, 120, 110. Nakapanood ko ng balita. Kaya Mr. President, mababa na kayo. Marami pong tumataas ang BP. True po yan. Marami pong mga Pilipinong mamamatay. May stroke. Kasi, nabasa namin ng balita na mapakinggan namin. Masama ang loob namin talaga.
yung pera ng taong bayan. Napupunta lang sa ilang mga tao. Tapos kung meron kayong sakit, sa Amerika kayo magpapagamot, dito kayo magpagamot. Pumila kayo sa center. Sabihin ng center, walang doktor. Pero sumusweldo. May dental clinic, punta ka. Walang dentist. Pero sumusweldo. Kompleto ang sweldo. Kaya ito yung panahon, sa panahon natin na maging matatag tayo. Okay? At tayo ay patatagin nawa ng Diyos ng kanyang salita. Ipanalangin natin. Ako nanalangin yung gobyerno natin na maging maayos. Alam nyo, mayaman yung Pilipinas. Nakita ko yung kung natin, kaya natin magkaroon ng budget ng 3 million. Sabi, mayaman ang Pilipinas. Kaya ng Pilipinas magpaaral ng mga college. No? Kaya magbigay ng allowance. Kaya maraming mga Pilipino makakatapos ng pag-aaral sa panahon natin ngayon. Kaya magpakain ng Pilipinas, ng gobyerno, ng mga tao na nagugutom na mamalimos. Kaya pakainin niya 3 beses ang araw. Ang libre. Hindi nagagawa kasi kaya magpakatatag tayo. Kaya ang purpose ng pangangalan na ito ay sabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi ka nag-iisa. Pangatlo, itest ang bawat boses o movement. Huwag sama ng sama. Kung kani-kanino. Hindi dito ako, astig dito, merong takip, merong ano. Sama ng sama, ha? Hindi mo lang sinamahan mo, ang Kristo ng palayan. No? Mga atheist pala yan, walang Diyos. Kaya pala ganyan kung umakto. Huwag sama ng sama, kung sama ng sama. No? Manawagan sa inyo, kung tayo sa Extra Shrine, patay tayo dyan. Kasama ka naman nandun. Wala doon. Wala doon ang totoong pagbabago. Ayaw nila ng Pilipinas, ang mga Pilipino ay umasenso. Ang gusto nila, manatiling mahirap ang Pilipino para sila lang ang yumaman. Yumaman ang yumaman. Sabihin nyo sa akin, mag-trending, the voice of the people is the voice of God. Ang boses ng Diyos ay makikilala sa pamagitan ng kanyang salita, number 1. Number 2, kanyang Espiritu Santo. Number 3, pamagitan ng panalangin. Pag ikay nanalangin, taglay mo ang boses na kalooban ng Diyos. Nanalangin pa ba kayo mga kapatid? Di ba meron tayong announcement before service, meron ano prayer. Ano yan? Ano lang yan? Schedule lang yan? Hindi ba yung totoo? Amen? Tanggalin lang natin yan, nakakahiya sa Diyos, di ba? Tanggalin natin yan. Pagka nag-announce kayo dito, 8:30 Sunday School, 9:30 worship service. Tapos, kung na yung iba tayo dito, hindi ko talaga kaya yung mga kapatid. Mag-announce ako dito, mag-MC ako, tapos sabihin ko, meron tayong prayer, 1 hour prayer. Nag-MC kasi ako, 5 years ako nag-MC. Kasi pag sumibir ka, MC ka rin. Hindi ko kaya yun, sabihin ko na, dumalo kayo ng Bible study, pero wala akong Bible study. Pumunta kayo ng ganito, kung sanay, kasi para sanay kayo dyan yung bibig ninyo. Tayain kayo ng demonyo, pwede pala yung ganun eh. Pwede pala maging ipokrito sa simbahan. Magsasalita ka, hindi mo kayang gawin. Kapatid, hindi yan tuturo ko sa inyo. Kasi kailanman hindi ko yan ginagawa. Pag sinabi ko, tiyak ko na kaya kong gawin. Kaya ako hindi ina-announce na magpunta dito ng prayer araw-araw kasi hindi ko kaya pumunta mag-isa rito. Pag tayo naglipat ang simbahan, sumaba uli, i-announce ko uli kasi kaya kong gawin. Amen? Napansin niyo, di ba, baba yung ating simbahan? Pupunta ko yan sa ano? Yung galingan natin na umubos ang gamit natin. Patawarin siya kung Diyos. Nga pala, kung alam niyo yung, hindi ko makontak yung number, hindi ko mahanap yung number ng XN Mobile.
Kasi plano kong kumuha ng isang set muli na sound system sa kanya. Kasi maganda to sa kanya galing. Kasi ano yun eh, isang set talaga yun, alam niya. At tsaka sa kanya, hindi kas, pwede pakiusapan yun. Pwede tayo mag-down lang. Kaya lang, hindi ko nakuha yung number, nawala yung aking calling card. Kung nakuha ninyo yung number niya, bigyan nyo sa akin, tawagan natin. Papuntahin ko dito ulit. Kukuha tayo ng isang set na sound system. Okay? Para parating ng anniversary natin sa May, ay okay na yung ating sound system. Panalangin nyo. Pag nanalangin tayo, ay pakikinggan ng Diyos yun. Okay. Alam niyo kung bakit nabi kong pinapakinggan ng Diyos? Kasi ikaw mismo nanalangin ka eh. So pag nanalangin ka, ibig sabihin alam mo na. Alam mo na. Lahat tayo bahagi dito. Okay? Yung maganda yun na kasama ako dyan na nag-invest sa sound system ng church. Yung maganda yun. Maganda pakinggan yun. Kung lang gawin mo na yan. Kung baga justification mo para hindi mo ay pupunta ko langit kasi ako bumili ng drums. Walang ganun mga kapatid ha. Number 4, godly counsel. Payo mula sa mga matitibay naman ng palataya. Kaya pa nagpayo ka, kalooban ng Diyos yan, boses ng Diyos yan. Pinayuhan mo yung kapatid mo, boses ng Diyos yan, ginagamit ka ng Diyos. Ito ang question, application. Who are you listening to? Boses pa ng Diyos o boses ng tao? Majority opinion ba o truth ng Scripture? Handa ka na bang sumalungat? Ang sabi ko, handa ka na bang sumalungat sa crowd, sa karamihan? Dahil hindi ka lauban ng Diyos ang magwala, manakit. Huwag basta sumunod sa uso o ingay ng karamihan. Hanapin natin ang boses ng Diyos sa gitna ng ingay ng mundo. Remember, the voice of the people is not always the voice of God. Ang tunay na boses ng Diyos ay lagi nagdadala ng katotohanan, pag-ibig, at buhay. John chapter 10 verse 27, sabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sila'y sumusunod sa akin. Kaya, kapag ikaw ay hindi na nakikinig ng salita ng Diyos, wala ka na sa kalooban ng Diyos. Hindi ka na pwedeng magsalita ng mga bagay patungkol sa Diyos kasi wala ka ng koneksyon. Kaya dapat mga kapatid, ang tunay na tupa ay nakikinig ng kanyang salita. Ng salita ng Diyos. Dahil natin tumayo. The voice of the people is not the voice of God. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Dahil tuturuan niya tayo kung dapat ating mga gawin. Sa panahon ito na ang tao ay nakakaramdam ng ang galit sa kanyang kapwa. Pairalin natin ang pag-ibig, ang katotohanan, at ang kapayapaan. Sa pagsabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ibig sabihin lamang yan, kapayapaan ang ating ipangiral habang tayo nabubuhay dito sa lupa. Kapalad ang mga nagpagpayapa. Mapalad yung mga dahilan ng pagkakasundo. Okay. Mawit tayo.
gusto ko kayong i-challenge ngayon. Napakinggan niyo ang salita ng Diyos. Kung sumisigaw sa labas, ang karamihan, wala sa kanila ang tinig ng Diyos. Ang tinig ng Diyos narito. Nasa kanyang anak, sa kanyang mga anak, nasa kanyang iglesia. Kaya kung ikaw ang magsasalita, maraming mga tao ang makakasumpong ng katotohanan. Isa sa kinakatakot na panahon sa buhay Kristyanismo, kapag ang isang Kristiyano ay tumahimik na, hindi na magsalita, napipi na. Diyan magsisimula ng iglesia ay unti-unting mamamatay. Kapatid, nasa iyo, nasa pinig mo ang salita ng Diyos. Gamitin mo yan. Mag-share, mangaral, mag-invite. Magsimula tayo muli. Ipakita natin na minsan ang pinig ng tao ay nagiging pinig ng Diyos. Kapag ang tao ay sumasampalataya sa Diyos, kapag ang tao ay puspos ng Espiritu Santo, kapag ang tao ay nananalangin, marami tayong dapat ipanalangin. Mga kamag-anak natin, huwag tayong walang bahala na ligtas ka na, tapos yung kamag-anak mo ay wala kang pakialam, mahal mo sa buhay, wala kang pakialam, napahamak man sila. Kapatid, sabi lang ni Ezekiel, kapag isang kaluluwa ay mapapahamak, at ikaw o tao ay hindi mo binabalaan, hindi ka nagbigay ng babala sa tao yun, ang kanyang dugo ay singilin ko sa iyong mga kamay. Samantalang kung isang tao o kaluluwa na mapapahamak ay pinagsabihan mo, binigyan mo ng babala, hindi ko lang singilin sa kanya o sa iyo ang dugo ng kanyang buhay, ng kanyang kaluluwa. Tinawag tayo, niligtas tayo ng Panginoon, salamat sa Diyos, wala tayong ginawa, hindi tayo mabuti, hindi tayo mabait, hindi tayo mayaman, hindi tayo karapat-dapat, pero niligtas tayo ng Diyos. Ang nais na ng Panginoon sa panahon ito, magsalita ka. Bakit mas maingay ang mga tao na hindi mananampalataya? Bakit mas maingay ang mga tao na hindi sumasampalataya sa Diyos? Ngayon ang panahon, ito na yung panahon na dapat mas maging maingay ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya. Panginoon, patawarin mo po kami. May mga panahon na nagiging tuwag kami. May mga panahon na kinatamaran mo namin, Panginoon, ang magpahayag ng iyong kalooban. May mga panahon na nakakalimutan namin, O Diyos, tinawag mo kami, Panginoon, para maging ilaw, maging asin ng mundong ito. Patawarin mo kami, Panginoon, wala kaming ginagawa. Samantala marami na papahamak. Mas maingay ang sigaw nila kaysa sigaw namin. Natatakot kami, nangangamba kami. Pero ang salita mo ay nagsasabi, ang magbigay ng kanyang buhay alang-alang sa kanyang kapwa ay magkakaroon nito. Samantalang ang tao na nagmamahal sa kanyang sariling buhay ay mawawalan nito. Dakilang Diyos, magbangon ka ng mga Kristiyanong Pilipino sa Pilipinas na matatapang. May prinsipyo. Hindi matitigil ang kanyang paniniwala, ang kanyang pananampalataya sa iyo. Dakilang Diyos, tulungan mo ang Diyos na ito. Gamitin niyo po kami, Panginoon, sa makakaya namin gawin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi ko po takot mga kapatid. Kung gusto mong gamitin ka lang Diyos, lumapit ka. Manalangin tayo sa Diyos. Lahat ng matatapang na Kristiyano, ang purpose ng pangangaral na ito ay pigitan natin ang ingay
ng mga tao ng kanilang ingay ay hindi kalooban ng Diyos. Dapat mas maging maingay tayo sa kanila. Ipahayag natin ang kalooban ng Diyos sa katotohanan ng Diyos. Bukas ang altar. Habang inawit natin ito. Mananalangin tayo. Hingi tayo ng lakas ng loob sa Diyos. Hingi tayo ng tapang sa Diyos. Sa Espiritu Santo. Na magawa natin ang mga bagay na ito. Narito po kami, O Diyos. Available po kami. Gamitin niyo po ang aming pong buhay. Ang katawang ito, O Diyos, na yung pinagkatiwala po sa amin. Ang buhay na ito, ang pinagkatiwala niyo po sa amin. Iimbitahan po namin, O Diyos, ang iyong Espiritu, ang Espiritu Santo, magbigay sa amin ng tapang. Magbigay sa amin, Panginoon, ng kasigasigan, O Diyos. Na ipangaral, magsalita, magpayo, mag-share ng Ebanghelyo. Narito po ang mga mananampalataya na lumapit ng Diyos. Ihandog ang kanilang buhay. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. This coming Saturday, mananalo tayo. Magsalita tayo. Mag-wheelchair na lang ako para makakaya kong lakaran. Okay. Kung hindi ka magsalita, doon ka lang, walang problema. Suportahan natin. Saturday, 9 a.m., dito tayo, mangangaral tayo. Kasi napapansin ko, tumatahimik na tayo. Hindi po tayo mag-arali sa labas. Mangangaral tayo ng salita ng Diyos. Amen? Dahil nasa atin, taglay natin ang voice ng Diyos. Ang tinig ng Diyos. Kailangan nila yan. Kasi naninigaw ng tao. Maraming mga Pilipino ang napapahamak. Okay, kung tayo dito, kaya yung ating speaker, paki-charge. No? Sabado pa yan, mga kapatid. Saturday, 9 a.m. Nandito ko, mangangaral tayo. Nandito yung pamilya ko. Kung sinabi ko nandito ko, kasama yung pamilya ko, sigurado ako dyan. Kasi ano namin yan teamwork namin yan. Kung saan ako, nandito sila. Isa lang ang isang lugar, hindi sila pwede pumunta. Pumunta ko sa CR. Okay? So, tumayo po tayong lahat. Mamaya po ay meron po tayong pangalawang gawain. Meron tayong ETS sa 3:30. Meron po 30 minutes sa pagtuturo. At
Dalangin natin mga kapatid na mga kapatid natin na nangihina, mga lupay-pay. Iba-ibang dahilan kasi. Hindi natin pwedeng, hindi naman pwede yung ating karanasan ay karanasan nila, pero ang dapat magunawaan tayo. Okay? Panalangin natin sila na sila ay bumalik at maglingkod sa Panginoon. No? Sila ay muling maging masigasig. Panahon na ito. Kasi nakakatakot na ito eh. Ang panahon natin ngayon. Nangangamoy na yung ikatlong digma ang pandaigdig. Buo na ang North Korea, China at Russia. Kanya po ibig sabihin na ikatlong digma ang pandaigdig, yan ay missile na yan, hindi na yan bomba lang basta. Missile na yan. Kahit hindi kasama mga bansa, pwedeng madamay. Kasi missile yan. Nuclear yan, nuclear. Kaya panalangin natin na bago dumating yung panahon na yun ay dumating na si Jesus. At bago dumating si Jesus ay yung mga mahal natin sa buhay ay ligtas na. Buti na lang, September 23, hindi dumating si Jesus. Kawawa naman yung mga member no. Bumi sila galing sa mga sa bundok. Luhaan. Kawawa naman. Kawawa naman. So, kapatid, salamat dahil pinagabayan tayo ng Diyos at lahat tayo, maging bahagi tayo ng ginagawa ng Diyos sa Iglesia. May ginagawa ng Diyos. At kaya ka dito kasi mo yun, dito ka pumupunta kasi kasama-sama tayo ng Diyos para sa isang bagay, ang magsalita para sa Diyos. Okay? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, Diyos, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos sa ating pag-iwalay. Ingatan kayo ng Diyos at tanggapin ninyo ang kanyang pagpapala at kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen.